Paano ka makakaiwas sa mga scams at scammers sa internet? May kukwento ko sa iyo, this is a true story. No? Pag kinuwento ko sa iyo ito, hopefully, ma-share ko sa iyo yung lessons para ikaw maiwasan mo yung mga scams. No? Ganito yung nangyari. 3 years ago, merong isang company na galing UK ang pumunta dito sa Pilipinas at nag-eengganyo sila, may inaalok silang offer. So ang sabi nila, wala ka daw gagawin, kikita ka pag nag-invest ka sa kanila. Pangalawang sinabi nila, wala kang kailangang aralin, kikita ka. At pangatlong sinabi ng company na yon ay 100% siguradong kikita ka. Sure na sure. So, nung narinig ko yung tatlong bagay na yun, doon pa lang medyo na-trigger na ako, nagduda na ako na parang too good to be true naman itong offer na to, too good to be true naman itong company to. Buti na lang, di ako tumuloy, pero nakakalungkot na nangyari. Meron akong mga kakilala, meron akong mga kaibigan na tumuloy, nag-invest ng malaki doon sa company na yun. Nainganyo sila doon sa promise na wala silang gagawin, wala silang aaralin at 100% guaranteed yung success nila. Nag-invest sila ng 100,000, yung iba, million pa yung in-invest. Ano yung sumunod na nangyari? After nila mag-invest, noong unang buwan, okay pa, kumikita. May pumapasok araw-araw sa bank account nila. Totoo nga. Yung iba, nagdagdag pa lalo ng investment, no? Sa sobrang nainganyo. Pero ito na, yung masaklap na nangyari. Ngayon, lumipas yung ilang buwan, biglang boom! Bigla na lang naglaho na parang bula yung company. Yung perang pinasok nila doon sa company na 100,000, yung iba million pa, nawala na parang bula. And kaya ko sinare sa ito, kasi yun yung tatlong bagay na kailangan mong babantayan para makaiwas ka sa mga scams sa internet. Kasi minsan, ang daming lumalaganap na ganyan. Ang unang-unang babantayan mo, kapag mayroong nagsabi sa'yo na kikita ka nang wala kang gagawin, isang senyales yun na scam or scammer yung nag-aalok sa'yo. Na walang negosyo, no, na wala kang gagawin. Kahit anong klase ng business model pa yan, whether it's selling physical products sa internet, o kaya naman ay digital marketing or affiliate marketing, meron kang gagawin para tumakbo yung business mo at para kumita yung negosyo mo. Okay? Pangalawa, kapag meron nagsabi sa'yo na wala kang aaralin, pangalawang senyales yun na scam yung inaalok sa'yo. Kahit anong negosyo, meron kang aaralin. Actually, kailangan mong maunawaan ng mabuti yung business na papasukin mo bago mo siya simulan. Kailangan alam mo kung sino yung target market, kung ano yung product na ibibenta, kung magkano yung potential na kikitain mo, at kung gaano kadaming effort yung kailangan mong gawin. So, napaka-importante nun. Lahat ng negosyo, kailangang aralin. Pangatlong senyales, kapag may nagsabi sa'yo na 100% at sure nakikita ka, no, as in guaranteed nakikita ka, tumakbo ka na. No, kasi walang business na 100% guarantee ang success. Lahat ay merong risk. At magbabase yun, depende sa action na gagawin mo, sa level ng dedication mo doon sa pag-aaral ng business na yun. No, even yung mga malalaking klase ng business, yung mga tipo ng business na franchise business, yung mga food cart business, yung mga fast food business, no, yung mga ganong klase ng business, kahit mataas yung chance ng success nila, meron pa rin nag-fail. Meron pa rin talagang nalulugi. Magmamatter or magbabase yung success at yung future ng business mo, yung result na kikitain mo, yung income na ma-generate ng business mo, lahat yun magbabase sa level of commitment mo, level of willingness mong matuto, level of willingness mong mag-take ng massive action. Sana, dahil nalaman mo na tong video na to, napanood mo tong video na to, I hope na wag na ulit mangyari yun sa'yo.